Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking update. Diyos ko po, Kongreso walang kawala sa pasabog ni Guanzon. Kawatan na bulabog na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito mula po ito kay Banat Kabayan TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karabin natin, nasa thumbnail po natin, bumaliktad na. Grabe, Angara at Aimee nagmamalinis. Yan mga kabayan. Dahil nga po riyan, ito, isi-share po natin, no? Ito po yung sinasabi natin, bumaliktad na talaga ang Senado. Kasi kung nung una, sabi nila, itong si Senator Grace po mga kabayan, no? Yung siya po ang chairperson ng Committee on Finance sa Senado. Nung una sinasabi niya dadagdagan no yung budget ng Office of the Vice President, pero bakit ngayon mga kababayan ay tila umurong, bumaliktad itong si Senator Grace po? Mamaya mga kababayan, alamin po natin ang buong detalye niyan at i-share po natin yan, okay? At ito pa mga karibin natin, Department of Education, Secretary Angara, no? Secretary po ng DepEd, itong si Sani Angara mga kababayan, ay sinasabi niyang walang korupsyon sa pamumuno niya. Aba, ilang taon ka na ba dyan? Hindi ka pa nga nagtataon. Sinasabi mo na agad na walang korupsyon. Why are you so defensive mga kababayan, di ba? Masyadong defensive itong si Sani Angara. Dahil ba? Ito naisip ko lang mga kababayan, dahil ba pinupukol nila yung salitang korupsyon kaya Vice President Sara Duterte naging secretary ng Department of Education. Kaya ngayon mga kababayan, masyadong defensive itong si Angara. Although wala naman nagsasabing nangungurap kayo dyan, diba? Pero siya self-proclaim mga kababayan. Mamaya bigyan natin ng opinion yan o reaksyon, okay? At ito pa, isa pang nagmamalinis mga kababayan, Senator Aimee Marcos. Instead na i-blame yung kapatid niya, ay ang blame tuloy ay napunta, yung ano bang Tagalog ng blame? Yung sisi, yon. Yung sinisi tuloy yung pag-asa mga kababayan, Sabi niya, kasalanan daw ng pag-asa dahil sa kakulangan ng mga warnings, at high death toll from Storm Christine. Nako, bigyan natin yan ng opinion maya mga kababayan. At ito na nga, umpisahan na po natin dito sa paano ka lang 733 million OBP budget sa 2025 niretain ng Senado. Ayon po yan kay Grace po mga kababayan. Teka lang ito pong balita. Niretain ng Senado ang panukalang 733 million budget ng Office of Vice President base sa inaprobahang 2025 General Appropriation Bill ng Kamara. So yan mga kababayan, hindi nagbago, hindi nadagdagan, at hindi rin binawasan. Kung babawasan pa nila yan, ano nang gagawin ng Vice President? Baka matulog na lang ito. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace po. Nagugat ang desisyon matapos hindi magsumite ang Office of the Vice President ng dokumento tungkol sa kanilang budget. Yan mga kabayan, hindi raw nagsumite ng alam nyo, there are reasons, kung bakit itong si Vice, lagi kasi nasa legality ito si Vice President,
Anong malay natin kung meron nag-iimbestiga, like for example, COA, di ba? Siyempre, di ba? If it is confidential, sinasabi po ng COA na hindi po pwedeng i-disclose, no? Hindi po pwedeng i-disclose pag confidential. Pero dito, well, anyway, ipaubayan na po natin yan sa kanila kasi kahit ano namang gawin ni Vice President Sara Duterte, magsumite or hindi magsumite, kung ito na talagang sinasabing stick to the plan, no? Wala tayong magagawa dyan. Although nagsalita na po ang ating Vice President na kahit walang budget, ay magtatrabaho po ang Office of the Vice President. Palakpakan po natin. Ito mga karibin natin, Sani Angara, self-proclaim na walang korupsyon sa pamumuno niya. Nako talaga, oo. Wala namang bakit na? Kaya nga po ang sabi ko kayo, napaka-defensive po ni Secretary Angara, no? Ito pong balita mga kabayan, kinundina ng Department of Education ang anumang korupsyon sa procurement activities ng kagawaran. Walang korupsyon sa pamumuno ni Secretary Angara. DepEd is committed to fair and transparent procurement processes. Nila. Sila lang po ang nagsasabi. Ito nga po wag po kayong wag niyo pong i-proclaim agad yung sarili nyong santo, di ba? Dapat ang niyan, no? Don't don't appreciate yourself, mga kabayan. Kasi dapat ang diyan, kasi sabi na walang korupsyon yung COA po, di ba? Hindi naman kayo commission on audit para magsabi na walang korupsyon sa inyong departamento. And not unless kung nagpa-audit kayo, di ba? Pero kung sasabihin mo lang na wala kaming korupsyon dito, sinong niloko mo? Ikaw ang namumuno diyan tapos sasabihin mo walang korupsyon, no? Dapat ang magsabi third party like commission on audit, mga kababayan, di ba? Hindi mo po pwedeng ito pa sinasabi niya, pagtitiyak ng Department of Education sumusunod sila sa Republic Act 9184 or the Government Procurement Reform Act para masigurong may pantay na oportunidad ang mga kwalipikadong bidder mula sa central office hanggang sa mga public school sa buong bansa. Alam niyo mga kabayan, no? Lahat naman siguro sumusunod dyan sa Procurement Act na yan, di ba? Kaya wag po kayong wag malinis agad. Sabi nga hindi pa ito finals, no? Magkita-kita tayo sa finals. Anong malay mo, isang araw tupakin kayo, di ba? Tsaka COA po ang dapat na nagsasabi niyan, hindi po kayo, no? Wala po kayo, may karapatan kayo na magsabi niyan, pero the most powerful department, no, na bibigay ng award na ganyan na walang korupsyon ay ang Commission on Audit. Kasi sila po ang nag-audit, mga kabayan. Bakit? Auditor na ba ngayon ang Department of Education? Para sabihin niyang, di ba? Para sabihin niyang walang korupsyon sa amin. Ako, hindi yan, no, it's not. Hindi po ikaw ang dapat na magsasabi. Okay? Yan lang po ang gusto kong i-point out dito kaya, wag kayong masyadong mayabang, di ba? Baka magsisi kayo sa katapos-tapusan pala. Di ba? Sa finals na lang. Ito pa, isa pa. Teka lang babala tayo, mga kabayan. Nagmamalinis kasi si Angara, no? Ito, masyadong nagmamalinis si Secretary Angara. Naubuto tayo. Teka lang Dito naman tayo, mga kabayan. Kaya Senator Amy Marcos, no? Nako. Ito rin, isa rin nagmamalinis, mga kabayan. Instead, well anyway, isa rin naman talaga ang pag-asa sa dapat sisihin. But, sa palagay kasi ng taong bayan, it is not pag-asa. No? Kasi binabalita naman sa TV yung
tag dito, yung weather forecast, 'di ba? Binabalita naman 'yan sa mainstream media. At saka isa pa, no? Sa bagay sa sa PTV4, 'di ba? Okay. Yun na yung government controlled media. Ang gusto ko lang i-point out mga kabayan, bakit kailangan pag-asa ang sisihin dahil sa lack of warnings amid high death toll from Storm Christine. 'Di ba? So, sa balita pa lang ng Pag-asa mga kabayan, binabalita na po diyan kung gaano kalakas yung bagyong Christine, at it is only 145 kilometer per hour mga kababayan. So, anong kasalanan ng Pag-asa, binabalita lang naman nila, no? Ang trabaho ba ng Pag-asa ay ang mag-secure, no, ng ating mga kababayan, or yung mag-inform lang through information dissemination lang sila mga kababayan, no? Ang Pag-asa, 'di ba? Information dissemination in relation to weather forecasting. So, LGU, maaari LGU ang sisihin dito sa nangyari diyan sa kanila, 'di ba? Dahil sa maraming nasawi. LGU kasi alam na ng LGU kung anong binabalita ng Pag-asa, no? So, yung dissemination lang ng information. Although nakikita po ng ating mga kababayan that it is the flood control projects po ang sinisisi nila, kasi napakalaki daw ng budget tapos wala naman nakikita. Ano masasabi mo diyan, Senator Amy Marcos? Dapat bang imbestigahan ng Senado or Kongreso itong flood control projects na umaabot ng 1.4 billion a day ang ginagastos sa pagpapatayo di umano ng mga flood control? Ngunit wala namang nakikita. Sayang ang pera kung ganoon mga kababayan. Hindi lang sayang, kasi babayaran niya ng ng taong bayan. Tayo po ang magbabayad ng bilyones na yan na ginagastos dyan. Utang po yan sa World Bank. At sa through taxes, sama-sama tayong, kung sila po sama-samang magiging milyonaryo, no, tayo naman po sama-samang magbabayad ng utang ng mga milyonaryo. Ganun ba yon mga kababayan? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? I-comment na lang po sa baba, at eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po nating pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. May isa pong congressman na hindi po pinapangalanan. Nakita ko lang po sa FB post nitong si Rowena Guanzon. Kung bili jet at chopper, antindi. Unin nyo, kahit hindi po ito pinapangalanan ng may akda. Nabasa ko lang po ito kay Rowena Guanzon. Sabi po ni Rowena Guanzon sa kanyang FB post na hindi ko na makita. Pero na natin ang hirap ng buhay ngayon, no? Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo, tapos nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper. Antindi, no? Ito po ay tinutukoy niya na isang congressman, no? Mahirap ang buhay ngayon. Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo. So mga kabayan, itong mga congressman hindi naman nakakaranas ng hirap ng buhay, no? Hindi po nila mararanasan ang hirap ng buhay, ang sahod na sahod po, no? Yung ulan, 'di ba? Ang ulan ng pera diyan. Sahod na sahod nila. So hindi po nila hindi po nila ramdam ang hirap ng buhay. Yung nakakaramdam lang po nito tayong mga ordinaryong Pilipino lang po ang nakakaramdam ng hirap ng buhay dahil po sa pagtaas ng inflation rate, no? Tumaas na naman po sa 2.3, I think 2.3%, no? This October mga kabayan, we're in. Nangangahulugan po yan, natataas na naman po ang mga produkto at mga serbisyo, no, dito sa ating bansa. Ang tanong ko nga mga kababayan nung last vlog natin,
Bakit ganon? Hindi balanse, no? Up. Bawat buwan tumataas po ang inflation. Pero yung sweldo natin parang hindi naman gumagalaw. Talagang talagang mahihirapan po ang taong mga ordinaryong Pilipino dito. Yung mga walang trabaho nga, 'di ba? I mean, may trabaho sila pero hindi sa mga kumpanya, yung mga like for example, mga construction workers, 'di ba? O, iyan, walang ano yan eh, 'di ba? Kung matanggal, tanggal talaga. Hmm. So, hindi tapos ayan, yan na nga po, taas ng taas yung mga bilihin. O nagsisimula na dito sa mga gas, 'di ba? Oil price hike na naman. Lahat tayo apektado diyan mga kababayan. So, ang gusto ko lang i-point out dito sa sinasabi ko, this congressman, this senators doesn't feel yung nararamdaman ng ordinaryong Pilipino kasi ito sila mapeperang mga ito eh. So malamang sa hindi. Bicol to, taga Bicol. Nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper. Alam po ninyo, ito po, ito ang pinakamasaklap na maririnig na balita ng mga binagyo, namatayan, no? Diyan po sa Bicol region. Nako, baka yung pang-ayuda na yan mga kababayan. Sa bagay, no? Kailangan talagang bumili ng jet at chopper, no? Kasi paano naman bubuhatin yung mga ayuda? Inuna na muna nila yon, but sa kanila na yun eh. Personal property or private property na yun. It's not for the government, no? Well, kung totoo man yan, mga kababayan, dapat siguro imbestigahan rin yan. Di ba? Lahat na lang, puro imbestiga. Ang dami pong pwedeng imbestigahan dito sa mga problema ng Pilipinas. But then, they are only focusing kay Vice President Sara Duterte. No? Vice President Sara Duterte lang sila nakafocus. Ang tindi nga eh. No? Ang tindi po nila. Sila, no? Hindi pwedeng tingnan yung mga pinaggastusan nila, yung mga certification by liquidation by certification, something like that, no? Hindi po pwede tingnan. Nobody can scrutinize, no? Pero pagdating po dito kay Vice President Sara Duterte, kahit pamasahe na lang siguro nang bumili, no? Ay kailangan pa nakasulat or may resibo, mga kababayan. So, ganyan po sila katindi pagdating po sa kay Vice President Sara Duterte. No? Talagang ayan, isa sa consistent yan na lumalaban kay BBM. Sa totoo lang, yun po ang nakakainis. Kaya lang, at least consistent si Rowena Guanzon, di ba? Consistent na anti-BBM, consistent na anti-Duterte. Sila Risa Ontiveros po, etong sila Trillanes, sila De Lima, dating anti-Duterte, anti-Marcos, ngayon anti-Duterte na lang. Lahat na po, panay-papuri na sila na maririnig mo, hindi na po nila inaatake. At least si Guanzon, umaatake pa rin. Anyways, alam natin lahat kung sino yung tinutukoy na congressman, no? Hindi lang po natin mapangalanan kasi wala po nagpapangalan hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung bakit po hindi mapangalanan. Totoo ba? Isa ba ito sa congressman na ito, no? Isa ba ito sa tinutukoy ni BP Sara na may control ng ating budget? Nagtatanong lang kasi talagang makapangyarihan to. Dahil dalawa lang daw sila ni Martin. Hindi ko pala sasabihin. Dalawa lang daw yung makapangyarihan na congressman na yan na may control. No? Pero dahil hindi nila pinapangalanan, hindi ko rin alam kung sino yan. Kaya lang kung taga Bicol, kung taga Bicol po yan, katulad ng sinasabi nito ni Rowena Guanzon, makapal talaga ang hiya. So yan mga kabayan, mga walang hiya talaga.
Ayan mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.